Pag nag-Google search kayo kung alin sa mga probinsya ng Canada ang mayroong easiest provincial nominee program, lilitaw po Saskatchewan, Alberta, Ontario, British Columbia. Mukhang nangunguna ang Saskatchewan sa pinakang easiest PNP. Kaya ngayon, pag-uusapan natin guys, ano-ano ba yung mga easy na yan, na mga streams ng provincial nominee sa Saskatchewan. At baka pasok kayo guys. So kung pasok kayo, pag-aralan nyo mabuti dahil sa panahong ito kasi ang atin na pong ina-advocate ay direct PR application sapagkat medyo may problema po at mahirap mag-apply ngayon ang mga temporary foreign workers sa Canada. So yun ang ating pag-uusapan ngayon. Hello everyone, sa Ate Menchi po uli ito and today another topic about Canada dito sa ating Menchi's Philcan Life. Thank you sa inyo na mga subscribers at madalas nanonood sa ating mga videos. At kung hindi pa or bago kayo, please subscribe to my channel. Maraming salamat po. Pwede rin po ninyo akong suportahan through the channel membership. I-click lang po ang join button and then sundan po yung instructions ng YouTube para kayo maging mga channel members ni Ate Menchi. At ngayon gusto ko na pong pasalamatan ng ating mga channel members. Maraming salamat kay Ninette Lapira, kay Itchiben Mary, kay Jency, kay Ariane Del Malinaw, Joy Gabriel TV, kay Arthur Postigo, kay Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Pinene, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na supports kay Ate Menchi. Now let's go back sa ating topic guys. Saskatchewan, isang probinsya po ng Canada na lumilitaw na siyang may pinaka easiest pathways for provincial nominee, direct na permanent residency program ho ito. Una sa lahat, nasan ba po ang Saskatchewan? Ang Saskatchewan po ay just in between the provinces of Manitoba and Alberta. Ayan guys, oh. At ang Regina, ang siya pong capital city ng Saskatchewan. Ano ba ang mga industries meron ang Saskatchewan? Naku, marami guys. Ang Saskatchewan po ay mayaman sa industriya. Unang-una na po ang agriculture. Alam ba ninyo na napakalawak po ng taniman ng Saskatchewan at tinatawag nga po ang probinsyang ito na the bread basket of Canada. Number 2, mining. Oh wow, yung sinasabi po nila ng mga critical minerals, marami po niyan sa Saskatchewan. Andyan yung mina ng potash. Ito raw po ang may pinakamalaking potash supply sa buong mundo. Potash na ginagamit sa agriculture or uranium at iba pang mga minimina. Number 3 ay ang forestry. Malawak po ang forest ng Saskatchewan. And then ang energy, marami po silang crude oil, meron po silang natural gas, andyan ang lithium, ang helium, at meron silang solar power, hydropower, etc. na mga power. Madami po sila. Marami rin sila pong malakas din po ang kanilang technology program at saka ang manufacturing at maraming iba pang mga industries nasa Saskatchewan yan. So that means kung marami silang mga industries na ganito, nangangailangan sila ng mga workers, nangangailangan sila ng mga immigrants para tumulong sa ekonomiya ng probinsyang ito ng Saskatchewan. Okay? So ngayon, dumako na tayo sa PNP. Bakit sinasabing isa ito sa easiest PNP? Pipick up tayo guys ng isa sa masasabi nating madali. Okay? If you will look at their website, check nyo lang po Saskatchewan, then lalabas po ang kanilang website na yan. Ito, this is how it looks. Ang kanilang SINP, Saskatchewan Immigrant Nominee Program po, hinati nila into 4 groups, no? One ay ang International Skilled Worker, ang Worker with Saskatchewan Work Experience. So kung kayo ay nasa labas pa ng Canada, wala pa kayo ng work experience in Saskatchewan. Meron din silang program for entrepreneur, mga negosyante, at saka ang farm owner and operator. At sa palagay nyo, saan tayo magpo-focus? Siyempre po dito sa International Skilled Worker. At sa International Skilled Worker ay ito'y nahahati pa rin po sa iba't ibang mga streams or categories. So hahanapin natin yung mas babagay sa inyo na nasa labas pa ng Canada. Sa skilled worker category guys, ay under that ay meron pong tinatawag silang International Healthcare Worker Expression of Interest Pool. Meron din dyan na Agriculture Talent Pathway, Health Talent Pathway,
International Skilled Worker Employment Offer. Yung employment offer guys, kailangan may trabaho na muna kayong mahahanap at meron na kayong offer ng employment. Itong isa naman ay International Skilled Worker Occupation in Demand. International Skilled Worker Saskatchewan Express Entry, nakalink sa Express Entry. At ang Tech Talent Pathway. So, sa palagay ko, ang kailangan nating pag-usapan ay yung walang job offer at wala ring express entry. Yun. So, alin yun? Ito pong International Skilled Worker Occupation in Demand. Ang sabi dito, babasahin natin guys yung description. This subcategory is for skilled workers who don't have a job offer in Saskatchewan but are highly skilled in an in-demand occupation. You intend to reside in Saskatchewan as a permanent resident and you meet the criteria. Criteria can change at any time, but you will use what was on this website when we first got your application. So, you don't need a job offer, pero ikaw dapat ay tumutugon dun sa in-demand nila na skills. Yon. So, yung pang mga eligibility guys ang pag-uusapan natin, kaya manatili kayong nanonood. Stay tuned guys. Baka kayo ay pasok dito. Let's go to the eligibility. So, binibigay ko lang sa inyo ito guys, binabasa ko lang mula sa website. You can also do that. Pwede kayong mag-login sa kanilang website at mababasa nyo lahat ng ito. And yung higit na detalye po, hindi ko lahat maibibigay. Yung mga bird's eye view lang mabibigay ko sa inyo. To be eligible, dito sa program na ito, may babayaran kayo siyempre. Non-refundable $500 na application fee online by Visa or MasterCard. It is the last step actually. Pinibigay lang sa inyo ahead. It's the last step that you will do pagtapos ng inyong application. You may qualify if you live outside of Canada or inside Canada kung kayo ay may proof of legal status in Canada. You are not a refugee or a refugee claimant. You score a minimum of 60 points sa kanilang SINP point assessment grid. 110 po ang kabuuan noon, pero 60 lang pasado na kayo. Okay? At malalaman nyo yon kung titingnan ninyo at i-compute nyo ang inyong magiging points. You have a language score of at least CLB4. CLB4 lang. Pero depende rin daw sa kalagayan ninyo sa inyong occupation. Maaaring hingi nila yung mas mataas, but the minimum is CLB4 na English test. Some employers may ask for language score that is higher than CLB4. Ayun na, sinabi ko na nga pala yun. You have completed post-secondary education, training or apprenticeship that's comparable sa Canada. You must have earned a diploma, certificate. You must have earned a diploma, certificate or degree related sa inyong occupation. Guys, kailangan daw po ay yung inyong trabaho ay related sa inyong pinag-aralan. Yun. Isa yan sa sinasabi dito sa kabuuan. To find out if your education is related to your intended occupation, you can review the employment requirement section ng National Occupation Code profile ninyo. NOC. Kailangan po alam ninyo ang NOC, ang inyong NOC code. Ang NOC code ninyo, yung ikalawang digit, yun ang inyong tier. Okay? Kasi ang kasunod ko po sasabihin sa inyo ay ang tier. Kailangan guys, ang tier ninyo sa program na ito ay tier 0, 1, 2, and 3. Unfortunately, hindi po kasama ang tier 4 and 5 sa programang ito. Kailangan meron kayong education assessment and then you must have at least 1 year of full-time job, paid work experience in a skilled occupation over the past 10 years. Ang allowance lang po ay 10 years, no? Na kayo ay within that occupation. And it should be related to your education. Malinaw po sinasabi. Kung kinakailangan din kayo magpakita ng inyong professional licensure, kung kinakailangan. And you must have a proof of your settlement funds. Halimbawa, gusto nyo malaman kung anong inyong tier number. Hanapin nyo yung NOC code ninyo guys. Search the Google. NOC code for cook at lalabas po doon. Sa second digit po ng inyong NOC code, yun ang inyong tier number. So, lilitaw na ang cook ay tier 3. Yan. So, you might be tier 0, tier 1, tier 2, or tier 3.
para maging pasok dito sa programa. At ito guys, sa mga in-demand na mga trabaho sa Saskatchewan, sa kasalukuyan, pero ito'y nagbabago guys. So, by the time na mag-a-apply kayo, just keep on searching kung ano ang mga in-demand na trabaho sa Saskatchewan. So, ilan ito sa mga ipapakita ko na in-demand jobs. Diyan guys, sinasabi na ano yung mga excluded o hindi pwedeng i-apply na mga trabaho. Andyan din po sa website lahat yan guys. So, yun ang basic information guys. The rest, explore na lang po ninyo kung paano mag-apply. Meron po diyang mga step-by-step na procedure kung paano kayo mag-apply. Pero higit sa lahat, kailangan po ninyo makita muna ang expression of interest. Karamihan guys ngayon sa mga provincial nominee ay may expression of interest na first step bago kayo maka-apply ay parang screening ho ito. I-screen muna kayo kung kayo ba ay qualified through the expression of interest. So, International Skilled Worker Expression of Interest, meron po dyan. Pre-application process po ito. At kailangan ay at least maka 60 points kayo doon sa 110. Kung masigit pa sa 60, then it's better. Sasagutan lang po ninyo ang lahat ng mga tinatanong doon na nagpapakita ng inyong mga qualifications para kayo ay mabigyan ng score at nang kayo ay maimbitahan nila para mag-apply sa SINP, Saskatchewan Immigrant Nominee Program, sa skilled worker na ito na in-demand. Okay guys, keep exploring and good luck sa inyo. Lahat po ay nariyan, yung how to apply, the documents needed, lahat po ay makikita ninyo guys. Mga forms and information lahat ay nasa website. Ang gagawin nyo lang po ay basahin ang mga ito sa website ng Saskatchewan Province. Okay? Good luck everybody at sana po ay meron kayong nakitang pag-asa dito sa programang ito ng Saskatchewan Province of Canada. Thank you for watching. Sana po nagustuhan nyo ang ating information. Kung nagustuhan ninyo guys, please panoorin nyo uli ang ating mga kasunod na mga episode. At kung kayo bago, please subscribe to my channel. You can also be a member of this channel. At gusto ko nang pasalamatan po ang ating mga channel members. Maraming salamat kay Ninette Lapira, kay Itchiben Mary, kay Jency, kay Ariane Del Malinaw, Joy Gabriel TV, kay Arthur Postigo, kay Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na supports kay Ate Manchi. Hanggang sa susunod, sa Ate Manchi po from Toronto. Maraming salamat. Bye everybody. Good luck!